Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. COMELEC, nangakong ireresolba ang kaso ng Duterte Youth at PH Party List bago ang June 30 matapos suspindihin ang proklamasyon kahapon. Full rehabilitation ng EDSA. Target simulan ngayong Hunyo ayon sa DOTR. Hiling na budget ng iba't ibang ahensya para sa 2026, umabot na sa 11 trilyong piso ayon sa DBM. Sa MBC TV correspondents, Lola, pinalo ng kahoy ng mismong kapatid dahil sa away sa bigas, ni-rescue ng mga otoridad. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala umangat sa WTA rankings. At sa Showbiz Pater, renewal of vows ni na John Prats at Isabel Oli isinabay sa kanilang 10th wedding anniversary. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na re-resolbahin nito ang mga nakabinbin na kaso laban sa Duterte Youth at BH Party List bago magtapos ang buwan ng Hunyo. Inalmahan ng dalawang partido ang pagsuspinde ng COMELEC sa kanilang proklamasyon. Hakbang na tinawag pang grave abuse of discretion. Ang depensa ng dalawang kampo tinutukan ni Wina Hesoro. Sinisiguro ng Commission on Elections na mareresolba ang kaso ng dalawang nanalong party list na hindi na iproklama kahapon bago mag-June 30. Sa panayam ng DZRH News kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, nilinaw niyang hindi nangangahulugan na sinuspende ang proclamation ng Duterte Youth Party List at bagong henerasyon ay hindi sila nanalo. Aniya nanalo ang dalawang party list kung kaya lamang minarapat ng National Board of Canvassers na huwag muna silang iproklama hanggat hindi pa natatapos ang kasong nakapending sa COMELEC. Pwede po naman bago mag-June 30 kung saan magiging kongresista ang lahat na naproklama sa party list, pwede naman po ma-resolve yung mga kasong yan. Lalo pa kung ang pag-resolve niyan ay ma-dismiss. Yung mga cases, kaagad po naman namin ipoproklama kaagad yung mga naturang party list. I-resolve natin, Sir Lakay, Sister Elsa, bago po mag-June 30 at dapat lang po na ma-resolve yan para naman po hindi masayang yung mandato na binigay ng mga kababayan natin sa kanila. Ayon kay Attorney Garcia, isang 2019 na kaso at isang latest na kaso na na-file bago ang eleksyon ang dahilan ng hindi pagkakaproklama ng Duterte Youth Party List, habang ang BH Party List naman ay kakafile lang umano ng kaso o petisyon. Yung pong sa Duterte Youth, kung hindi ako nagkakamali, isang 2019 na kaso at isang latest na kaso na mukhang na-file ilang linggo bago ang eleksyon. Hindi ko po malaman yung detalye pa doon, Sister El, sapagkat nasa division po kasi yun ng komisyon at wala sa NBank. So sila po kasi nakakaalam nung merito ng kaso o baka naman may kwenta o walang kwenta yung kaso. Yun naman pong doon sa BH Party List ay kapapay lang po na kaso yan na petition and therefore ang division po ang nagkaroon ng disposition kung dapat bang isuspend o hindi yung kanilang proclamation muna. So yan po kasi ay nakadepende sa kanilang diskresyon. Ngunit sa panayam kay Representative Bernadette Herrera ng Bagong Henerasyon Party List sa programang Damdaming Bayan, sinabi nitong wala silang alam patungkol sa kaso hanggang makuha nila ang resolusyon kahapon bago ang proklamasyon. Actually, we don't even know about the case until nakuha namin yung NBOC resolution yesterday at 11 a.m. At sinabing hindi na ipaproklama. Sabi namin, bakit? Well, nabasa ko lang. Actually, we weren't able to talk to any COMELEC official. Sinabi lang doon sa NBOC resolution na kami hindi ipaproclaim suspended proclamation because of one case filed by a certain attorney Geronimo. Sino Kung ano siya? po ang
tungkol sa kaso, wala po kaming alam. Samantala sa programang Balansyado, sinabi ng Duterte Youth Party List na hahamunin nila ang Commission on Elections sa Korte Suprema dahil sa pagsuspende sa proklamasyon ng grupo sa Kongreso. Iginiit ni Duterte Youth founder Ronald Cardema na grave abuse of discretion ang ginawa ng COMELEC na pagsuspende dahil 2019 pa ang kasong inihain ng Kabataan Party List laban sa kanila. Masabi ko dyan kalokohan yan. Grave abuse of discretion yan. Kasi alam nyo, ang sinasabi lang nila, kaya daw hindi isinama muna ngayon kasi daw may serious allegations daw dati noong 2019. Meron kasi final yung Kabataan Party List sa amin na noong 2019. So sabi ko, kung ganun pala ka-serious yun, nag-last hearing na kami noong 2019 pa, ba't di nyo na agad dinesisyonan nun? Kahapon iprinoklama ang 52 party list na dapat ay 54 sana, ngunit dahil nga sa pending na kaso ng 2 party list ay ipinagpaliban muna ang kanilang proklamasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, para sa mas maginhawang commuter experience, kasado na sa susunod na buwan ang 2 beses na naantalang full rehabilitation ng EDSA. Para kay Transportation Secretary Vince Dizon, higit sa rehab ay ituturing na itong rebuild, alinsunod sa Build Better More program ng administrasyon. Narito ang balita ni Val Gonzalez. Matapos mabalam ng 2 beses ay inihayag ngayon ng Department of Transportation na sisimulan na ang EDSA Rehabilitation Project sa kalagitnaan ng susunod na buwan ng Hunyo. Ito ang lumabas sa sinagawang pagpupulong ng Department of Transportation, MMDA at DPWH kahapon. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, tinatawag na nilang EDSA Rebuild Program ang tuluyang plano para isaayos ang pangunahing kalsada na ito sa Metro Manila. Matatandaang sa isang interagency meeting ng MMDA, tinalakay ang isasagawang EDSA Rehabilitation Project na target matapos ang buong proyekto bago magumpisa ang ASEAN 2026. Ang ASEAN 2026 ay idaraos sa Pilipinas. Middle of June. Wala pang exact date, pero middle of June ang tayo. Kailangan simulan na yan. Kasi nga, sabi nga ng Pangulo, 45 years na ba bago talagang inayos ang EDSA. Kaya nga, ang tatawagin na nga namin dito, hindi na EDSA rehab, EDSA rebuild na. Kasi build better more na ito. Ito talaga ang isa sa mga pinakalarong ehemplo ng build better more. Dahil alam naman natin, ang dating kinagawian, patsi-patsi. Bigla, rehab. Ito hindi ito rehab. Rebuild na talaga ito ng EDSA. Total rebuild. Babaguhin na natin ang EDSA. Mahirap siya habang ginagawa, magta-traffic, may perwisyo, pero pag natapos ito, talagang napakalaking ginawa nito para sa mga kababayan. 2 beses nang naipagpaliban ng EDSA Rehabilitation at ang pinakahuli ay dahil sa nakalipas na midterm election. Batay sa plano ng DPWH, DOTR at MMDA, ang rehabilitasyon ng EDSA ay naglalayong gawing mabilis ang biyahe ng publiko at bawasan ang matinding traffic na nararanasan sa EDSA lalo na tuwing rush hour. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayaw ko ng gulo. Nais ng tuldukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lumalalim na lamat sa pagitan ng kanyang administrasyon at ng pamilya Duterte. Sa pilot episode ng kanyang podcast, tahasang sinabi ng Pangulo na mas kailangan anya ng kaibigan, hindi ng kaaway, para na rin sa ikapapayapa ng mga Pilipino. Una sa balitang yan, si Rovic Manuel. Bukas sa rekonsilyasyon sa mga Duterte, itigil na ang pamumulitika at aminado sa kakulangan ng gobyerno. Yan ang mga naging tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa tanong ng taong bayan sa kauna-unahan nitong podcast ukol sa nagdaang 2025 midterm elections. Ayon sa Pangulo, nagsawa na umano ang mga Pilipino sa pamumulitika at binigyang diin na dapat ay gawin na ang mga tungkulin para sa bayan matapos ang halalan. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. O, tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin.
Natanong rin sa Pangulo ay ang tungkol sa impeachment. Sinabi nitong hindi siya makikialam at hayaan niya na lang ang proseso ng Senado tungkol dito. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Naitanong rin kay PBBM ang rekonsilyasyon o pakikipag-usap sa mga Duterte. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ayon kay PBBM, lagi siyang bukas sa usapin ito dahil ang habulang aniya ay magkaroon ng stability at peace upang magawa nito ang kaniyang tungkulin. Samantala, aminado naman ng Pangulo na naging dismayado ang mga Pilipino sa serbisyo ng gobyerno. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Nakikita naman ng Pangulo na panahon na aniya ng isang mabagsik na pamamahala upang mas magkaroon ng pagbabago. Siguro dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga dahil wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Sa huli, tiniyak naman ng Pangulo ang progreso at patuloy na paggawa ng mga proyektong long-term na mapakikinabangan ng mga Pilipino. Kabilang na ang patuloy na pakikinig ng mga nasa pamahalaan sa hinaing ng mga Pilipino at patuloy na paggawa ng paraan upang resolbahin ang mga ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinigundahan naman ni Senate President Cheese Escudero ang kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ayos sa pamilya Duterte para sa mas ikabubuti ng Pilipinas. Pinuri rin ni Escudero ang kababaang loob ni PBBM lalo't pagod na anya ang mga Pilipino sa kaliwat ka ng away politika. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas. Nagpahayag ng suporta si Senate President Francis C. Escudero sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na makipagbati sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Escudero, sangayon ito sa panawagan ng Pangulo na isantabi ang politika at ito ng pansin sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Tama ang desisyon ng Pangulo dahil hindi maaring laging abala sa politika ang ating mga leader sa politika habang ang karamihan ng ating mga kababayan ay hirap sa pang-araw-araw na buhay. Saludo ito sa ipinakitang kababaang loob ng Pangulo nang aminin nito na ang resulta ng katatapos na eleksyon ay pagod na ang ating mga kababayan sa bangayan sa politika. Ayaw na ng mga ito ang mga drama sa politika pagkus ay gusto nila ng isang gobyerno na tumutugon sa kanilang mga kailangan. Sabi ni Escudero, ang kagustuhan ng Pangulo na makipag-reconcile kay Vice President Sara at sa pamilya Duterte ay nagpapatunay na mas gusto nitong unahin ang kapakanan ng mas nakararaming Pilipino kaysa sa personal na interes at pagkakaiba sa politika. Malinaw ang mensahe ng Pangulo na panahon na upang magtayo ng tulay sa halip na magsunog nito. Para sa mga politiko ay utang nila sa taong bayan na isantabi muna ang hindi nila pagkakasundo sa politika para sa kabutihan ng ating bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namang inalmahan ng House Prosecution Panel ang tirada ni Vice President Sara Duterte na magiging bloodbath umano ang kanyang nalalapit na impeachment trial. Paglilinaw ng isang prosecution member, ang gagawing pagdinig ay isang mapayapang hakbang tungo sa katotohanan at pananagutan. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Walang katotohanan ang nakitang senaryo ni Vice President Sara Duterte na magiging madugo umano ang impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, ang maganap na impeachment trial ay para sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan. Sabi ni Defensor, parehong dapat maging handa ang prosecution at defense panel sa paglalahad ng kanilang kaso sa Senado na magsisilbing impeachment court sa pagbubukas ng 20th Congress.
Congress. Anya, ito ay para magiging mas madali para sa taong bayan na tanggapin ang anumang resulta ng paglilitis, maging malinaw ang pagkakalatag ng ebidensya ng prosecution at ng defense teams. Dagdag ni Defensor, gusto niyang makitang handa si VP Sara para sakaling maakwit siya, madaling tanggapin ng taong bayan at madaling tanggapin din ng 200 members of Congress na pumirma sa impeachment complaint. Hindi rin anya malayo na may sumubok na mambabatas na bawiin ang suporta sa impeachment complaint. Pero malayo anya itong mangyari dahil makasira ito hindi lamang sa proseso ng impeachment, kundi mismo sa naturang mambabatas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sumirit na sa 11 trilyong piso ang budget request ng iba't ibang government agencies para sa susunod na taon. Kaugnay nito, masusing pag-aaralan ng Department of Budget and Management o DBM ang paggamit ng pondo ng bawat ahensya. Ang balitang yan sa pagtutok ni Kyle Bulyas. Umabot na sa 11 trillion pesos ang halaga ng hinihiling na budget ng bawat ahensya ng pamahalaan para sa proposed national budget sa 2026. Sa pag-aaral ng Department of Budget and Management, lumabas na maraming government agency ang dumoble ang budget request. Sabi ni Secretary Amina Pangandaman, posibleng i-anunsyo sa darating na Biyernes ang pinal na halaga ng budget proposal para sa 2026. Pagkatapos yan ang pagpupulong ng Development Budget Coordination Committee. Pero ayon kay Pangandaman, posibleng umabot na sa 7 trillion pesos ang kanilang proposal para sa pambansang budget sa susunod na taon. Kaugnay nito, isa sa susuriin ng DBM ay ang budget utilization rate ng bawat ahensya ng pamahalaan. Pangalawa po is yung Tier 2. Ito po yung mga big project at saka yung mga bagong proyekto na gusto po nilang mapondohan. So, ito po yung talagang tinitingnan natin kasi marami po sa mga yan, hindi po ready. Yung sinatawag po nating hindi shovel ready. So mahirap naman po pondohan kung hindi shovel ready yung mga projects natin. Sayang naman po. So yan po yung titingnan natin. At saka titingnan po natin yung utilization rates ng ating mga departments. Magbibigay kayong budget tapos di nagagamit, no? Opo, sayang naman po. Ibigay na lang po natin sa mga ahensya na kayang mag-disburse ng ating budget. Noong nakaraang taon, umabot sa 9 trillion pesos ang budget request sa mga ahensya ng pamahalaan. Pero ang pinirmahang pambansang budget ay umabot lamang sa 6.326 trillion pesos. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, patuloy ang pag-angat ni Filipina tennis star Alex Ayala. Sa kabila kasi ng maagang pamamaalam nito sa Italian Open, si Ayala ngayon ay nasa world number 69 position na. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Umangat ng isang pwesto si Filipina tennis star Alex Ayala sa pinakabagong rankings ng Women's Tennis Association o WTA kung saan nasa number 69 na ito. Naganap ang pag-angat sa kabila ng maaga niyang pag-exit sa Italian Open matapos matalo kay Marta Kostyuk sa unang round. Samantala, ang kanyang doubles partner sa Italian Open na si Coco Gauff ay nasa world number 2 matapos makaabot sa finals ng singles draw. Bagamat tinalo ito ni homebet Jasmine Paolini with 6-4, 6-2. Umangat naman si Paolini sa number 4 sa mundo. Habang nananatiling world number 1 si Aryna Sabalenka sa kabila ng kagulat-gulat na pagkatalo nito sa quarterfinals laban kay Zheng Qinwen ng China. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. 2 bata patay sa sunog sa Bacolod. Sa MBC TV Global, dating US President Joe Biden nagpaabot ng pasasalamat sa mga nagbigay ng suporta sa paglaban niya sa kanyang sakit. Sa MBC TV o sa Showbiz Spotted, renewal of vows ni John Prats at Isabel Oli isinabay sa kanilang 10th wedding anniversary. At sa Hoy Bawal Yan, parusa sa travel scam ngayong vacation season. Alamin lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Hindi na nakalabas ng buhay ang dalawang batang magkapatid sa Bacolod City matapos sumiklab ang isang sunog sa kanilang bahay kaninang umaga. Hinala ng mga otoridad, nagmula ang apoy sa kandila na sinindihan dahil brown out sa lugar. Narito ang report ni Rex Cantong. Patay ang dalawang magkapatid na mga bata sa nangyaring sunog kaninang umaga sa Proclison, Barangay 1, lungsod ng Bacolod. Kinonfirma ni Andy Brezuela, Chairman ng nasabing barangay. Lumabas ang ina na si Dolor Gutierrez matapos naiwan ang mga bata sa loob ng kanilang bahay na sina Gabray, 8 taong gulang at Audrey, 6 years old, dahil mayroong bibilhin na pagkain at nagsindi ng kandila hinggil or dahil burn out sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Brizuela, posible ang sinindihang kandila ang pinagmulan ng sunog dahil burn out din sa nasabing lugar. Wala ring narinig na boses mula sa mga bata habang nasusunog ang kanilang bahay. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Bacolod sa nangyaring insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, personal na sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkomisyon sa 2 bagong barko ng Philippine Navy kasabay ng ika-127 taong anibersaryo sa Zambales. Kabilang dito ang BRP Miguel Malvar at BRP Albert Mahini. Ang mga detalye ihahatid ni Lef Narciso. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy sa Subic, Zambales. Bahagi ng aktibidad ang pagkomisyon sa 2 bagong barko ng Pilipinas, ang BRP Miguel Malvar at BRP Albert Mahini. Kadarating lang sa Pilipinas nitong Abril ng BRP Miguel Malvar, ang isa sa mga barkong pandigma na binili sa South Korea. Ang barko ay mayroong advanced sensors at weapon systems at nakadisenyo para sa long-range multi-role combat operations. Ang BRP Albert Mahini naman ay ang kauna-unahang locally assembled missile-capable patrol vessel sa bansa. Sa kanyang talumpati sa okasyon, binigyang pugay ng Commander-in-Chief ang buong hanay ng hukbong pandagat sa hindi natitinag at buong pusong paglilingkod sa harap ng iba't ibang hamon sa karagatan. Nagbibigay inspirasyon anya ang galing at tapang na ito para sa lahat ng sundalo at bagay na makailang beses na nasaksihan ng mga Pilipino sa pagbabantay sa West Philippine Sea at iba pang maritime post ng bansa. Muling iginiit ni Pangulong Marcos na hindi kukonsintihin ng mga tropa ng pamahalaan ang anumang pagbabanta sa seguridad at patuloy na ipatutupad ang mga karapatan ng bansa nang naayon sa international law. Wala rin anyang isusuko at pababaya ang teritoryo ang gobyerno at patuloy na palalakasin ang kapabilidad ng armed forces. Tema ng anibersaryo ngayong taon, ang Philippine Navy Addressing Challenges, Promoting Regional Stability and Strengthening Maritime Security. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatambak na sa Payatas dump site ang aabot sa toneladang campaign paraphernalia na nabaklas matapos ang nagdaang Desisyon 2025 sa Quezon City. Kaugnay niyan, may iniwang babala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidatong hindi pa rin sumusunod sa kanilang patakaran. Ang buong detalye alamin sa report ni Val Gonzalez. Nagbabala ngayon si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga komandidato na mari pa rin silang masampahan ng kaso dahil sa kabiguang magtanggal ng kanilang pinagkakabit na mga campaign materials. Sa pagbisita ni Chairman Garcia sa Payatas dump site sa Quezon City, tumambad sa mga opisyales ng COMELEC ang tone-toneladang mga basura na nabaklas sa bahagi pa lamang ng Quezon City. Sa record ng COMELEC, mahigit 65 tonelada ng basura ang nakuha mula sa iba't ibang lugar sa buong Metro Manila. Ikinalulungkot ni Chairman Garcia na mayroon pa ring mga irresponsableng kandidato
Paalala ng opisyal, nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9006 na dapat 5 araw ay natanggal na mismo ng mga kandidato ang ginawa nilang basura, nanalo man sila o natalo. Ang sinasabi nga po natin, bago magsimula sana ang kampanyahan, yung mga kandidato, mga political parties, i-training man lang yung mga offline kabit nila. Kasi una, yung mga nagkakabit kung saan na lang mailagay. Sabi na nga huwag papako sa puno, kung makapako sa puno, wagas. Number 2, yung mga nilalagay sa mga poste, karami po yung kawad na kinakabit nila. Kala nyo ba basta tanggal nyo lang basta-basta, kinakailangan gumamit ka talaga ng cutter para lang matanggal. Kung kamay ang gagamitin mo, magkakasugat-sugat ka na lang. At number 3, kung makapagdikit naman talaga, yung hindi naman paste lang na pandikit ang ginagamit. Yung mga pagdikit, tanggal pati pintura ng... Patuloy aniya ang binuong COMELEC Task Force Baklas na nagmomonitor sa buong bansa para alamin ang mga kandidatong bigong magtanggal ng kanilang mga ikinabit na mga campaign materials. Giit ni Garcia sa mga komandidato, hahabulin pa rin sila kahit hindi nagwagi sa halalan dahil hindi lang naman sila isang beses nakakandidato. Hindi po ba, and therefore, yung mga ginawaan pong kasalanan sa kasalukuyan, pero pwede pa rin namin pong ituloy yun na kasalanan kahit sa pag nag-file na ng certificates of candidacy sa mga susunod. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas mula Palawan, Western Visayas, Negros Island at pababa hanggang Mindanao ang makakaranas ng bahagyang masungit na panahon ngayong Martes. Bunsod pa rin ito ng malawak at mahabang stretch ng kaulapan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na ngayon ay sinasamahan na rin ng isang low pressure area o LPA. Sa latest satellite image mula sa Pag-asa, palitong namatan 480 kilometers, timog-kanluran ng Puerto Princesa at hindi inaasang magiging bagyo sa mga susunod na araw. Habang sa Metro Manila at rest of Luzon, mainit na easterlies pa rin ang nagdadala ng maalinsangang panahon na sinasama ng localized thunderstorms sa hapon. Ngayong tanghali nga posibleng pumalo sa napakainit na 46 degrees Celsius ang heat index sa Aparisa, Cagayan. Nagbanong payong bilang proteksyon sa matinding sikat ng araw. Samantala, speaking of protection, ikaw ba ay mahilig mag-surf sa internet at bumisita sa iba't ibang website? Madalas man nating naisasantabi, pero paniguradong naalok ka na rin ng cookies. Ang cookies ay maliliit na files na sinesave ng web pages sa ating device para i-enhance o pagandahin ang ating user experience. Hindi ba't kapag kumain ka ng cookies, ikaw ay nag-iiwan ng cookie crumbs o mugmog? Ang mugmog na ito ang magsisilbing batayan ng mga website para malaman nila ang mga hilig at interes mo tulad ng balita, memes o anumang produkto at serbisyo. Ito rin ang dahilan kung bakit iniisip mo pa lang na magbalik alindog program ay mapapansin mong tila naglipanan na kaagad ang samot-saring gym equipment ads, fitspiration vlogs at workout guides sa iyong device. In short, ang cookies ay ang ala-ala ng internet. May mga pakinabang at bantang dala ang pagtanggap ng cookies. Pero ang mahalaga, may karapatan kang tumanggi kapag hindi ka komportable. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa balita naman sa ibayong dagat, nagpaabot ng pasasalamat si dating US President Joe Biden sa mga taga-suporta nito matapos ang naging anunsyo ng kanyang sakit na may prostate cancer. Pero kasabay nito, may malungkot na revelasyon ang kanyang mga doktor. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Kasunod na naging anunsyo ng kalagayan ni dating United States President Joe Biden, nagpaabot naman ito ng pasasalamat sa mga nag-alay ng pagmamahal at suporta para sa kanyang mabilis na paggaling. Matatandaan na diagnose si Biden na aggressive form ng prostate cancer. Sa kanyang post sa X na dating Twitter, ibinahagi ng mag-asawa na natutunan nila maging matatag sa kabila ng mga naging pagsubok. Sa iba pang banda, una nang sinabi ng mga doktor na hindi na maaaring gumaling ang sakit ni Biden, gayong kumalat na sa kanyang buto ang cancer, ngunit kaya pa nitong makontrol sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Samantala, nagkalat naman ang mga unexploded shell ng ammunition at missile sa daan ng Khartoum, Sudan na naglalagay sa panganib sa libo-libong residente. Ito ay dulot na nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Sudanese military at ang Rapid Support Forces o RSF na tumagal na ng halos 2 taon.
Ayon sa ulat, 16 na katao nang nasawi ngayong linggo dahil sa mga pagsabog ng naturang ammunitions. Nanawagan naman ng tulong ang United Nations na karagdagang tao na maaaring mag-defuse o sumira ng nasa libo-libo pang unexploded missiles sa nasabing rehiyon. Sa iba pang balita, timbog naman ang isang hindi tao kundi pusa matapos mahuling nagpupuslit ng pake-pakete ng droga sa loob ng kulungan sa Costa Rica. Ayon sa ulat, napansin ng isang pulis ang isang kahinahinalang bagay sa pusa bago nito makumpiska ang mahigit 235 gramo ng marijuana at 67 gramo ng crack paste. Dahil dito, kinilala ang pusa sa social media bilang narcomichi o narco-kitten bago ito isuko sa National Animal Health Service para sa pagsusuri ng kalusugan. Habang hindi pa tukoy ng mga otoridad, ang suspect sa likod ng iskema ng pagpapasok ng droga sa loob ng kulungan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ten years down, forever to go para sa mag-asawang John Prats at Isabel Oli. At bilang paggunita sa kanilang pagpapalitan ng matamis na I do, isang dekada na ang nakalipas, ang dalawa nag-renew ng kanilang wedding vows na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan sa industriya. Narito ang Showbiz Report. Muling naselyuhan ang pag-iibigan ni John Prats at Isabel Oli. Bilang pagdiriwang ng kanilang 10th anniversary, nag-renew ng vows ang actor-director at aktres sa Batangas. Siyempre, present dito at all smiles sa mga bunga ng kanilang pagmamahala na sina Feder, Freedom at Forrest. Una riyan, isang sweet message ang pinabot ni Isabel sa kanyang mister na itinuturing din itong childhood crush at best friend. Grateful ani ang aktres at ito ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Habang para naman kay John, ang pagpapakasal kay Isabel ang siya raw pinakatamang desisyon na kanyang ginawa. Samantala, kabilang din sa mga dumalo sa espesyal na araw ng celebrity couple ay sina Samuel B., Gerald Anderson, Jay Cuenca, Catriona Gray, Yen Consentino, Jason D., mag-asawang Casey Tandingan at TJ Monterde, gayon din sina Coco Martin, Julia Montes at Patrick Garcia. Kung matatandaan sa isang simbahan sa Batangas, unang nagpalitan ng matamis na I do, sina Isabel at John Prats, isang dekada na ang nakalipas. Abangan sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports, Kai Soto babalik sa Koshigaya Alphas. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa gitna ng mga otoridad ang isang 68-year-old na lola na umano'y pinalo ng kahoy ng sariling kapatid sa Davao del Norte. Ang itunuturong ugat ng kanilang away, bigas. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Norte. Nasagip na matauhan ng Philippine Coast Guard Substation Tagbaubo sa Island Garden City of Samal o Igacos, Davao del Norte ang isang 68 anyos na babae matapos pinalo ng sarili niyang kapatid gamit ang isang kahoy sa Purok Rosal, Sitio Libod, Barangay Tagbaubo, Kaputian District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ayon sa report, habang nagpapatrolya ang mga tauhan ng Coast Guard, nakatanggap sila ng tawag mula kay Barangay Kagawad, Ruli Uyanggurin ukol sa insidente. Agad rumispondi ang mga otoridad at nadatnan ang biktimang si Augusta Paragas, 68 anyos, na may sugat sa braso habang nakikipagtalo sa suspek na si Juvencio Tungkayadan, 71 anyos, ang nakatatandang kapatid ng biktima. Napagalaman, may hawak na itak ang suspek at pinaniniwala ang tatagain ng biktima, ngunit agad ito napigilan sa mga responding otoridad. Sugatan din ang kamay ng biktima sa nasabing kaguluhan. Batay sa paunang investigasyon ng Island Garden City of Samal Police Station, galit umano ang suspek sa kanyang kapatid dahil sa nawawalang 25 kilong sako ng bigas na siyang pinagmulan ng alitan.
arestado ang suspek at naharap sa kasong physical injury, paglabag sa Article 151 o resistance and disobedience to a person in authority at Article 155 o alarms and scandals ng Revised Penal Code. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng dalawang kalalaki ang sakay ng motorsiklo matapos silang mabangga ng kotse sa Sison, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Jerbil Heliorta, sakay ng motorsiklo sila Binahamin Pascua, 55 anyos, construction workers, residente ng Gisit Norte, Asingan. Ang si Dexter de la Cruz, 34 anyos, construction workers, residente ng Barangay Tumapok, Burgos, La Union. Nang huminto sila sa intersection ng aksidenteng nabangga sila ng SUV na minamaneho ni Rodel Marsan, 54 anyos, residente ng Purok 6, Barangay Sevilla, San Fernando City, La Union. Bunga ng insidente, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawang sakay ng motorsiklo na agad namang naisugod ng mga nag-responding police sa pagamutan. Habang ang SUV driver ipinasilalim muna sa medical check-up bago nila sa police station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Labis ang tuwa ng mga residente na mag-aaral at mga magsasaka ng Barangay Bungkog, Upi, Maguindanao sa completion ng 2.3 km access route na may direktang connection sa Sabaken National High School. Habang sabay naman ng Datubla, Sinswat, isang 1 km road project worth 20 million pesos ang nakumpleto na rin, connecting Barangay Nalcan to Sitio Bandera. Ang naturang access road ay may direktang ruta sa mga dating kahirap puntahan ng mga magagandang beach at coastal community sa lugar. Ayon kay MPW Maguindanao del Norte Engineer Abdel Majid, ang mga access road na ito ay kabahagi ng pag-unlad sa mobility at economic activity sa lugar at sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ayon din kay Engineer Majid, ang MPW sa panguna ni Minister Ed Guerra ay patuloy sa ginagampanang papel nito sa pagpapaunlad sa bahaging ito ng Bangsamoro Region sa pamamagitan ng mga infrastructure na kailangan ng mga community na dating sentro ng mga digmaan sa pagitan ng AFP, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, MBC. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 4 na magkakapatid ang arestado sa isang bypass operation na ikinasa sa Barangay Kataning Dakong alas 3 ng hapon dahil sa umano'y pagbebenta ng illegal na droga na nagkakahalaga ng 748,000 pesos. Kinilala ng PIDEA Bataan Provincial Office ang mga sospek na sina alias Ayeng, 48 anyos, alias Rara, 37 anyos, alias Rolly, 33 at isang alias Ali, 29 anyos. Dalawa pang kasamahan ng mga sospek na sina alias Ann at alias Ronron ang naaresto rin sa operasyon na isinagawa ng pinagsanib pwersa ng PIDEA Bataan at lokal na pulisya sa lugar. Na-recover mula sa kanila ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang na 110 gramo, isang Android point at ang ginamit na bypass money. Ang mga nakumpiskan droga ay dinala sa laboratory ng PIDEA Region Office 3 para sa pagsusuri. Naharap ang mga suspect na arestado sa kasong non-bailable sa ilalim ng Section 5 o pagbebenta ng dangerous drug kaugnay sa Section 26B o sa buhatan sa pagbebenta at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong panahon ng bakasyon ay maraming pamilya at barkada ang nagpaplano na ng kanilang summer outing o staycation, lalo na sa mga beach at resort. Kasabay nito ay dumami rin ang estilo ng travel scams na hangarin lang ay makapanloko ng ibang tao tulad ng peking accommodations at pagbebenta umano ng murang mga tiket. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga taong gumagawa nito? Alamin sa report na ito. Sa pagsisimula ng summer season, nagbigay ng babala ang Scamwatch Pilipinas noong Abril para sa mga nagpaplano na ng kanilang mga outing na mag-ingat sa mga uri ng travel scam. Ayon sa grupo, tinawag nila itong 14 travel scam para sa 14 na karaniwang scam na nangyayari ngayong summer season na sinasamantala ng ilang mga mapanlokong individual.
Ilan sa mga ito ang mga fake hotel bookings na inaalok sa mababang halaga, mga bogus flight at tour deals, fake accommodations at maging ang mga peking wifi hotspots na kaya makuha ang inyong mga personal na impormasyon. Kaya naman para sa mga mabibiktima at kung ito ay makuhaan ng halaga, ay maaaring haiina ng kaso na estafa sa ilalim ng Revised Penal Code kung saan ipinagbabawal ang akto ng panloloko upang makakuha ng halaga mula sa isang tao. Maaaring maharap sa kulong na maximum period ng prisyon koreksyonal hanggang minimum ng prisyon mayor ang isang may sala o 6 hanggang 8 taon kung ang halaga nakuha nito sa biktima ay mula 12,000 hanggang 22,000 pesos. Maaari rin madagdagan ng 1 taon ng kulong sa kada 10,000 dagdag sa nakuwang pera. At kung ang panloloko ay naganap sa online space, ay maaari ring mapanagot ang may sala sa Cybercrime Prevention Act o Republic Act No. 10175. Sa ilalim ng computer-related fraud, maaaring marap sa kulong na 6 na taon hanggang 12 taon na mapapatunayang lumabag dito. Samantala, ilan pa sa batas na maaaring pagbasehan ay ang Consumer Act of the Philippines o RA 7394 na isang proteksyon laban sa hindi tamang advertising ng isang serbisyo. Habang ang Data Privacy Act naman ay kung ginamit ng mga manloloko ang pangalan at ilang personal na impormasyon upang mapaniwala ang isang tao. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng basketball, hindi pa rin nawawala sa eksena ang 7'3" center ng Pilipinas o Gilas Pilipinas na si Kai Sotto pagdating sa Japan B-League. Kumpirmado kasi ang pananatili nito sa kanyang team na Koshigaya Alphas sa kabila ng injury. Para sa detalye, tutukan ang report ni Matchpoint Millie Borja. Kinumpirma ni Kai Sotto ang kanyang muling pagbabalik sa Japan B-League matapos pumirma muli sa Koshigaya Alphas batay sa anunsyo nito sa kanyang social media. I'm coming back! Ani ng 7'3" center ng Gilas Pilipinas sa kanyang post. Hindi pa nailalabas ang detalye ng kontrata sa kasalukuyan. Magugunitang natigil ang kanyang debut season sa Koshigaya matapos magtamo ng ACL injury noong Enero sa laro kontra Seahorses Mikawa. May average si Sotto na 13.8 points sa 52% shooting, 9.6 rebounds, 2.0 assists at 1.1 blocks bago ma-injure. Lubos na naramdaman ang kawalan ng kanyang presensya habang bumagsak ang Alpha sa 1941 na win-loss record. Bukod sa kanyang club team, naapektuhan din ang kanyang paglaro sa Gilas Pilipinas matapos mawala sa February window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtapos na sa kolehiyo si Frankie Pangilinan, ang eldest daughter ni na megastar Sharon Cuneta at newly elected Senator Kiko Pangilinan. Ang buong pamilya present sa graduation day ni Frankie sa New York. Pero sino pa nga ba itong isinama ni megastar na nagpasaya rin sa anak? Narito ang Showbiz Report. Proud parents sina megastar Sharon Cuneta at newly elected Senator Kiko Pangilinan sa graduation day ng kanilang panganay na si Frankie sa New York City. Ito ang dahilan kung bakit bigong makadalo ang senador sa proclamation ceremony na ginanap noong Sabado, kung saan ang kanyang kapatid na si Maricel Pangilinan Arenas ang nagsilbing representative nito. Kasama ring lumipad pa Amerika ang dalawa pang kapatid ni Kaki na sina Miel at Miguel. Pero ang isa pang sorpresa raw ni megastar para sa anak ay nangisama rin ang yaya Irish ni Frankie upang masaksihan daw nito ang graduation day ng alaga. Aniya, ilang taon na nitong inalagaan ng dalaga at very close raw talaga ang dalawa. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati para kay Frankie. Kabilang na riyan si Shasha Padilla, Ogie Alcacid, Julian Santos at Jackie Lu Blanco. Magunita na taong 2019 na magsimula ang college journey abroad ni Frankie Pangilinan. Para sa MBC TV Network News, ito po ang new showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.